Ang mga babae talaga. Yan palaging tinatanong . Nakangiting sagot ni Franco. Pinagmamasdan niya sa Samantha. She was very cute. Kahit naman noon, maganda ang babae. Kahit hindi ito naniniwala noon. He wondered if she believed it now. She had changed a lot. Pero ang mga bagay na nagustuhan niya rito noon ay hindi nawala. She was now a better version of her old self, and he liked her even more. Noon, may gusto siya rito. Hindi lang niya masabi at hindi mapormahan ng babae dahil maaga pa ay sinabi na nitong ang kanyang kapatid ang gusto. Bukod doon, nahihiya rin si Franco kay Samantha dahil palagi siyang nanghihingi ng pabor. Simple lang ang dahilan. Nauna na siya manghihingi ng pabor bago siya nakagusto sa dalaga. Hindi magandang simulan para sa pagporma. At iyon nga, sinabi nitong ang kapatid niya ang gusto. Naging magkaibigan sila. Pero palaging mayroong pader para hindi sila maging matalik na magkaibigan. Para kay Franco, nanatiling pader ang katotohanang may crush siya kay Samantha. Siguro hindi nawala iyon. Kahit pa nga, nagkaroon siya ng ibang mga girlfriend. Isa pa, bata pa siya noon. Wala pang alam sa mundo. Magulo ang isip. Nagre-rebelde dahil pakarandama ay hindi paborito sa pamilya. Lalo na't overachiever ang kapatid. Halos sa ganong estado niya nakilala si Jody. Bakasyon sa Cebu. Nakilala niya ang babae sa isang resort. She was smart and seemed very mature. Noong panahong iyon, ang rebel years niya, disappointed ang kanyang mga magulang na hindi siya nagprilo at mas na disappointment na may ibinagsak siyang subject sa college. Whirlwind romance ang nangyari sa kanila ni Jody. Noong puntong iyon, parang lahat ng bagay ay kaya nilang gawin na magkasama. Nagtanan sila dahil ayaw ng mga magulang nito sa kanya at ayaw naman ng mga magulang niya sa babae. Jody and him against all odds. He could have fought for them with all his might, but she started to change very, very quickly. Nabuntis ito, kaya napilitang tumigil sa pag-aaral. Habang siya ay nagpatuloy, habang pinamamahalaan ang negosyong ibinigay ng mga magulang, Jody started to become irritable. And then, she started aging too fast. Bigla para ng lola sa mga paniniwala ng babae. What she took away from herself was pana. From there, they fought almost every single day. Maraming ipinagbawal si Jody. Bawal umuwi ng late si Franco. Bawal lumabas kasama ang mga bagong kaibigan. Bawal dumalo sa mga pagtitipon na hindi konektado sa kanilang dalawa o sa negosyo. Tuwing gagawa siya ng project sa school, sa puntong iyon, sariling sikap na siya. Ay madalas na nag-aaway sila kahit sa library lang siya nagpunta. Kapag nasa bahay at wala silang ginagawa, naiinis din ito kapag nanonood siya ng TV. Gusto ng babae na palagi sila nag-uusap kahit pareho silang wala sa mood. Kapag niyayaya ni Franco na lumabas, madalas na sagot ni Jody ay pagod sa pag-aalaga sa kanilang anak, kahit dalawa ang yaya. Jody turned into different person. Ginawa ni Franco ang lahat para bumalik ang dati, hanggang sa ma-realize niyang wala siyang gagawing ikatutuwa pa ng babae. She hated him for some reason. Siguro, sa sarili ito galit sa pagpapakasal sa batang edad. Pero sa kanya naibunto ng lahat. Kahit maliliit na bagay na gawin niya, pinapansin ito. Kahit mannerisms, kahit choice of music, she was turning him into something he was not. Isang araw,
Naisip ni Franco na kahit paano ang kanyang gawin, hindi magiging masaya si Jody. Kahit anong pagbabago ang pilit niyang gawin sa sarili. Higit sa lahat, hindi patas na baguhin niya ang sarili para sa hindi mapantayang standards ng asawa. Dumating siya sa puntong nagtatanong kung nagbago ba ang babae o sadyang ganun lang at hindi niya nakita ang lahat. Sinabi ni Franco na gusto na niyang makipaghiwalay. Hindi pumayag ang asawa at sinabing wala raw itong balak na maging separada sa harap ng mga tao. Nagsimula siyang lalong tabangan. Nakilala niya si Laura sa puntong iyon. He fell in love with her. Dahil ayaw makapaghiwalay ni Jody at palaging nagwawala tuwing igigiit ni Franco ang paksa at sinasabing ilalayo ang kanilang mga anak. Ginawa niya ang isang bagay na aminado siyang mali. He had an affair. Sa huli, nagbigay na si Jody. Nag-file sila ng annulment. Laura and him lived together. Sinabi ni Franco kay Laura na kailanman ay wala siyang balak na magpakasal. Sinabi rin niyang wala na siyang balak na magkaroon ng anak. Noong mga panahong iyon, mahirap para sa kanya dahil dalawa na ang kanyang anak kay Jody. Hindi iyon isang desisyon na parang sa isang tao lang. Kahit pa sinabi ni Laura na ang kagustuhang maging ina, dapat na dalawa ang magdesisyon para doon at ayaw na niya. Masaya sila noong una, pero tulad ng nangyari sa kanila ni Jody, nagsimula magbago si Laura. She started becoming possessive and jealous. Kahit sinasabi ni Franco kay Laura na lumabas kasama ang mga kaibigan, mas pinili nitong manatili sa bahay. Wala itong gustong mangyari kundi ang magsama sila araw at gabi. Kahit noong huling bahagi ng relasyon, magkasama man sila dahil iyon ang gusto nito, hawak nila ang kanya-kanyang cellphone para lang mabura ang pagkabagot. He decided to end it, though he still loved her. Hindi siya nakikinig sa puso, kundi sa isip. Walang growth ang kanilang relasyon at kapag tumagal pa ang ganong sistema, malamang na mawalan sila ng respeto sa isa't isa. Sa puntong iyon, full-time na si Franco sa kumpanya dahil mas magandang kinabukasan ang gusto niya para sa mga bata. He left Cebu, Laura, Jody, his children to work in Manila. Ang kanyang negosyo sa Cebu ay naroon pa rin. It was managed by Laura Nawa. Are you going to answer? Untag ni Samantha. Sure. Simple lang naman sagot. Nagkamali ako. That's it? I asked Jody to let me go, but she wouldn't. Madaling sabihin, mas madaling umalis ka na lang. I should have. Pero sinabi niya na kukunin niya ang mga bata. Grabe naman yun. Talaga. She was hurt. Ayaw niya maghiwalay kami. Conservative ang parents niya. Apparently pati siya. Ha? Ganun siya? It was stupid to stay in a relationship that was headed nowhere. Exactly. Eh bakit naghiwalay kayo ni Laura? Nagbago siya eh. Siguro ako rin. I just felt the relationship ran its course. Eh, mahal mo ba siya? Nope. Hindi na. But I like you a lot, Samantha. I always have. But forever it seems we can never be together. Noon, dahil si Kuya ang gusto mo. Ngayon, dahil hindi na ako bagay sa'yo. I don't ever want to get married again. Once was enough. The pain is just too much. I don't think I want kids as well. Not anymore. Ang mga salitang iyon ay bumulong na lamang sa kanyang isipan. Eh ikaw, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin singsing? Tanong ni Franco. Kahit sa loob-loob
ay humiling na sana ay walang banggiting boyfriend si Samantha. Alam niya, marami ang may gusto rito. Ilang ulit niyang narinig ang tungkol sa mga empleyado ng kumpanya na gustong manligaw sa dalaga. Bakit hindi? She was everything a man would want and more. Sing-sing? Walang boyfriend, sing-sing pa kaya? Bakit walang boyfriend? Ewan ko. Yumuko ito. Something was telling him she felt something for him too. Noon pa iyon napapansin ni Franco. Pero hirap siyang bigyan ng kahulugan ang kung ano man ang namamagitan sa kanila. Mahirap magkamali pagdating kay Samantha. There was so much at stake. Hindi niya kayang isugal ang pagkakaibigan nila. Kahit madalas, tulad ngayong nakatitig siya sa mukha ng dalaga, ay parang gusto niyang sumubok. If only he had more to offer. May nagugustuhan ka ba sa office? Isa lang. Bulong ni Samantha. Saka parang na-shock. Halatang hindi nito ginustong iyon ang sabihin. Namutla ang mukha ng dalaga. Bagyang umawa ang bibig. Saka idinagdag. Biro lang. Ngayon nagbibiro ka na ha? Sabi niya. Sinamahan ng tawa ang sinabi. Kahit hindi siya makapaniwala sa naramdaman. Parang hinigit ang puso niya pababa sa kanyang sikmura. Oo. Sa sikmura pataas sa puso. Hindi may paliwanag ni Franco. Pero isang bagay ang sigurado siya. Apektado siya. In a huge, a way that it was hard to believe. Sino? Tumikim siya. Parang may bumbara sa kanyang lalamunan. Sa tinagal-tagal ng panahon, wala ni isang lalaking na-involve kay Samantha. Inasahan ba talaga niyang habang buhay itong magiging single? How selfish. Sino ang maswerteng lalaking yun? Hindi nagsalita ang babae, kaya napatingin siya rito. She was looking at him intently. Nag-iwas ito ng tingin na magtama ang kanilang mga mata. He had to swallow hard. Tama ba kanyang hinala? He wished both yes and no at the same time. It was ridiculous. God, he wished he did something years and years ago. Now, it seemed a little too late. May mga paniniwala siyang nabuo. Mga paniniwalang napatunayan sa paglipas ng panahon. Masarap ang pakiramdam ng in love. It was more wonderful if the person you love you back. But love was not the most important thing in a relationship. Hindi rin tamang bumuo ng desisyon ang isang taong in love dahil nawawala sa tamang pag-iisip. After the high came the reality. Marriage was not for him. Ang isang relasyong mayroong anak sa pagitan ay hindi rin para sa kanya. He already had children. He did not want more. Gusto mo pa ng coke? Tanong ni Samantha. Saka tinawag ang waiter. Halatang nailang din ito. I'm okay. Ani ni Franco. Pinilit ang sariling alisin sa isip ang palitan nila. Ipinato ng dalaga ang kamay sa mesa. Kusang lumapit doon ang kanyang kamay. He loved holding her hand. He pressed her hand tightly to let her know he cared. He cared damn a lot. Samantha point of view. Napatingin sa Samantha sa kamay na hawak ni Franco. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ramdam niya ang pag-iinit ng mga pisngi. Hayo na naman sila sa ganung pagkakataon na. Hindi niya alam kung anong gusto ng lalaki. Was he trying to tell her something with the way he was looking at her? And now, holding her hand? Naiisip kaya nito ang nararamdaman niyang espesyal para dito? Oh my, if he could read through her, what was he going to think? Naiinis siya sa sarili na hindi man lang nagawang kontrahin kung ano man ang nasa isip ng lalaki. Naisip niyang daanin na lang sa biro ang lahat. Tulad ng matagalan niyang ginagawa
sa mga ganong sitwasyon. Bakit gusto mong malaman kung sino ang gusto ko? May iriregala ka ba sakaling ikasal kami? I want a big wedding. Your gift must be huge. Ang laki ng utang mo sa akin mula pa noon kaya. Natigilan si Franco, pero saglit lang. Nakalista ba ang lahat? Tanong nito. Naka-spreadsheet pa, pati interes. Ouch, malaki-laki nga. Ngumiti ang lalaki, ngiting hindi umabot sa mga mata. Patlang. Salamat at dumating na ang waiter. Dala ang order nila. Pero kulang ang pizza para mabawasan ang tensyon. Oh, Emma. Ano bang ginagawa ko? Bakit ayaw niya magsalita? Hindi ko ba nadala? Bulong niya sa isip. Iniba na niya ang usapan. So, buong weekend mo kasama ang mga bata? Noon ngumiti si Franco. 2 weeks actually. Wow, talaga? Napangiti na rin si Samantha. Malapad ng ngiti. Minsan 1 taon lang kung magkasama na matagal ang mga ito dahil ayaw ni Jody. Siguro may bitterness pa rin ng babae at gumaganti gamit ang mga bata. So, napapayag mo na pala si Jody. Ang lakas ng tawa nito. Actually, dahil sa kanyang asawa. Nagkakausap kayo? A few times. Naabutan ko sa bahay nila. Pero hindi ko kinakausap dahil ilang din. Alam mo na. Alam nga niya kung anong ibig nitong sabihin. Jody was being difficult sometimes. May mga bagay na talagang hirap ang babaeng tanggapin at ibigay sa dating asawa. Naisip lang ni Samantha, ayaw niyang gumaya sa babaeng iyon. Halos magkasing edad sila. Pero parang napakalaki na agwat pagdating sa lalim na at pait. Still, it was normal for Jody to feel that way. Hindi nga lang tama na umabot na sa ganito katagal. Salamat at dumating ang asawa nito. So kailangan mo palang bigyan ng gift yung asawa niya. I'm planning to give them a nice post-wedding gift. Narinigan ng mga bata magpapakasal daw uli sila sa simbahan. You know, we were never married in church. Pinagmasdan niya ang lalaki. Naghanap ng kahit na anong palatandaan na apektado pa rin ito sa dating asawa. Pero wala siyang nakita. Tulad noon, mukha talagang tanggap na nito ang lahat. Hindi niya maiwasang sambitin na, amazing! Ano? The two people who were once very much in love can end up. Hindi na ituloy ni Samantha ang sasabihin at ikinumpas sa kamay. It's not amazing, it's sad. Ganun din. Hindi ka ba nalungkot nung nalaman mo tungkol sa asawa niya? Kahit konting lungkot lang? Nalungkot lang ako nung naisip kong baka lalong hindi umalis ng Cebu ang mga anak ko. Ngumisi ito. Ngisi ng tagumpay. At ngayon yung asawa niya ay nasa side ko na ngayon. So, he decided to take his business here in Manila. Ang lakas ng halakak ni Samantha. Ano pang balita kay Jody? Sa tingin ko naman masaya siya at in love. So, hindi ka nagsaselos? Samantha, matagal na yon, alam mo yan. Oh, pero nakaka-amaze. Kayo mga lalaki, wala kayong nostalgia sa sarili. I would think an ex-husband would at least feel something. After all, hindi kayo naging magkaibigan ni Jody pagkatapos ng hiwalayan. I tried to apologize. I tried many times. She would always end up saying that it was okay. But then she will think of things to make me not to see my children. Mahirap dahil madalas na gusto kong kunin ang mga bata. Gamitin ang karapatan ko. Pero ayoko maapektuhan ng mga bata. Ayoko rin sabihin sa kanila na ang mami nila ang dahilan kaya hindi ko sila makasama. It's hard but finally,
things are looking up. Si Laura, okay naman siya. Did you really love her that much before? Para iwan si Jody? Oh, ang sabi mo hindi siya ang dahilan pero napabilis ang hiwalayan dahil sa kanya. Oo, totoo yun. Tumango si Franco. Yes, I was in love with her. Madly in love for years. Pagkatapos ano nangyari? Tanong niya. Nagbago siya eh. People always do. Madalas iyong marinig ni Samantha kay Franco sa mga casual nilang usapan. Parang inaasahan nito sa bawat tao ang pagbabago at hindi ang pagbabago sa maganda. She couldn't blame him though. Papaano ba niya masisisi ang isang lalaking nadala na sa mga naranasan sa buhay? Nakipaghiwalay ito sa asawa ng bagong iyon. Mayroong babaeng agad na pumalit. Siguro nga sa simula ay masayang masaya si Franco kay Laura. Ganun lang siguro ang natural na reaksyon ng isang taong namumroblema sa kabariha at nakatagpo ng bago. Bagong iba na, parang taglay lahat, nakatangi ang wala sa kapareha. He fell in love with Laura, madly in love, but then Laura changed too. Nahirapan si Franco sa paghiwalay na iyon. Tanong ko lang ha, what was the hardest part in getting over Laura? Tumingin ito sa kanya ng diretso. Hinawakan nito ang baba. Nag-isip. I think it was the fact that it did not involve a huge fight. Walang sigawan, walang third party, walang sumbatan. It was just two people having a conversation and agreeing that they can't be together anymore. Hindi ma-imagine ni Samantha dahil ang mga naging boyfriend niya ay nauwi lahat sa masaklap na hiwalayan. 3 ang kanyang naging boyfriend. 2 sa mga iyon, 1 buwan pa lang ay ng babae na. Ang ikatlo, ginawa pala siyang babae at mayroong orinahal na girlfriend. Mabuti at nalaman niya 2 linggo pa lang silang magkasama. Do you still love her? Iyon siguro ang tanong na matagal nang nasa dulo na kanyang dila. Matagal na niyang gustong malaman sagot. Hindi. Kita ko nga. Talaga? Siya ang manager mo ng negosyo sa Cebu. Magkasama kayo sa mga family gathering. Tapos hindi. She has been a part of the family. Pero hindi talaga. I'm not in love with her anymore. Hindi na. Tumango si Samantha. Saka itinanong ang any new prospect? Sa ngayon wala. Tumingin sa kanya si Franco para may gustong sabihin pero nauwi sa pagtingin sa kanya mukha. Yes? Tanong niya. Nothing. Bahagyang ngumiti ang lalaki, naggipit balikat. May mga kilala akong babae na hindi siguro may isip na makakasama ako or mapapakasala. Dahil pareho akong I don't think na gusto kong gawin uli yun. Napaisip niya. May humaplos na simpatya sa kanyang puso. Naiintindihan niya ang lalaki. Higit sa lahat, alam niyang mabait na tao si Franco. Nagkataon lang na hindi naging mabait dito ang sitwasyon. Ibang-iba ka na sa dating rebelding pagbabanda-banda. Alam mo ba yun? Sabi ko sa iyo people change. It is the only thing that is constant in this world. Ang karanasan nito ang nagsasalita. She was filled with an overwhelming need at the moment. A need to prove to him that not all women are like his exes. Some were willing to stand by him and be overall cool partner in life. Si Jody ay nagbago, naging strikto at mapanakal. Si Laura ay nagbago, naging mapagbawal din. I can stay the same. We can be the greatest team the world has ever seen. Baka ikaw at ako pala talaga ang para sa isa't isa.
Hindi mo ba naisip yun kahit minsan lang? Bulong niya sa isip. Siya ay napabuntong hininga. Ang hirap magmahal ng patago kung nagsusumigaw ang pusong punong-puno ng pagmamahal.